Mga kaibigan, handa na ba kayo para sa isang nakakabagbag damdaming kwento? Tara't samahan natin si Carlos sa kanyang paglalakbay sa hindi naririnig na pag-aalay. Puso ng isang maingay na lungsod, sundan natin ang buhay ni Carlos, isang masigasig na nagtatrabaho para mapanatili ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Araw-araw ibinibigay niya ang kanyang oras, pagod at pangarap para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Ngunit parang hindi pinapahalagahan ang mga sakripisyo niya. Oh, bakit late ka na naman umuwi? Anong oras na? Good evening, ma. Sorry po, ngayon lang ako nakauwi. Nag-extra pa kasi ako para pangdagdag sana natin ng pera. Tsaka, lubat na nga rin po pala ako kaya hindi na rin nakapag-chat. Baka kung saan ka naman pumupunta kaya ka laging late umuwi. Dami mo pang dinadahilan. Baka nga nakikipagbarkada ka lang eh. Pasensya, ma. Hayaan mo, sisikapin ko na hindi nagabin ulit. Sige na, ma. Punta na po ako ng kwarto. Ay, nakakapagod naman tong araw na to. Kailan ba ako makakarinig ng positive words galing sa pamilya ko? Hindi ko alam kung saan ako ilulugar eh. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kaya ko pa ba? Kaya ko naman. Mahal ko kayo eh. Malamang kakayanin ko. Sa mundong ginagalawa ni Carlos, tila may isang kadena na nakasakal sa kanyang leeg na pilit niyang tinatanggal. Pagkatapos magdamdam, ay pinili na lamang nito na humikbi sa loob ng kanyang silid kaysa makipagsagutan sa kanyang ina. Carlos, anong nangyari? Bakit wala tayong kuryente? Nakapagbayad ka na ba? Saan mo ginastos yung mga perang kinikita mo? Siguro pinangiinom nyo lang ng mga barkada mo, no? Hindi, kasi Bakit kasi hindi mo binabayaran kaagad? Kaya ka nakapagalitan kasi inuuna mo yung ibang bagay. Parang wala ka nang pakialam sa amin. Kaya pala ang init eh. Di kasi nagbabayad yung anak mo. Ano ba yan? Di tuloy ako makapag-reply sa boyfriend ko. Kainis naman. Ha? Sobra na? Pagod na ako. Pagod na ako sa pag-ako ng responsibilidad mo, ma. Ako na lang ba lagi? Ako na lang ba sa lahat? Pinanganak mo lang ba ako para ako yung bumuhay sa inyo? Kailan ko kaya mararanasan na mag-alala kayo sa akin? Sa tuwing napapagod ako, galing trabaho, hindi puro pera na lang lumalabas sa inyong mga bibig. Kuya, ako to si Leah. Kuya, huwag na po kayong magalit. Nagpati na po kayo nila mama. Lia, ikaw pala yan. Hindi naman kami nag-aaway, kaya huwag ka na umiyak. Bahala ka, di ka na pretty niyan. Kuya kasi, gusto ko po kasi happy lang tayo eh. Sige na nga, tara, laruin natin yung mga laruan mo. Ang pagtatalo ng kanyang ina ay naging daan para sa pamilya na harapin ang totoong issue. Ilang araw ang nakalipas matapos ang alitan ng mag-iina, naging maganda ang kinalabasan ng pagsisikap sa trabaho ni Carlos. Ngunit, yun naman ang naging dahilan upang lumala ang sitwasyon niya. Oh anak, buti umuwi ka na. Balita ko malaki na sahod mo sa trabaho ah. Pahingi naman ako ng pera, hindi yung sinasarili mo yung pera mo. Sakin ka talaga. Ako? Sinasarili yung pera? Hindi nga ako makabili ng bagong gamit eh. Alam mo, mas inuuna ko yung gastusin dito sa bahay. Aba't nanunumbat ka pa ha? Tandaan mo, utang mo sa akin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mabubuhay sa mundong to. Kung ganito lang din naman ang buhay,
na mararanasan ko, mas mabuti nang hindi na lang na pinanganak at nabuhay sa mundong to. Hoy, lumaki lang ang sahod mo, naging ganyan ka na kayabang. Huwag mo ang talikuran at kinakausap pa kita. Ano ba yan? Ang ingay-ingay naman. Ay kuya, nandyan ka na pala. Pahingi akong pera, may gasgas na kasi yung shoes ko, ang pangit na niya. O ma, nandiyan na pala yung walang pakinabang at mayabang mong anak eh. Ako? Walang pakinabang? Mayabang? Bakit? Totoo naman eh. Bakit hindi ba? Sa dami-dami ng ginawa ko sa inyo, yan lang nakikita nyo sa akin? Pagkabukas ko ng pinto, pera agad ang hinahanap nyo sa akin? Hindi nyo man lang ako natanong kung pagod ba ako, okay lang ba ako o ano? Paano ka mapapagod? Wala ka namang ginagawa. Pero sige, tatanungin na kita para naman manahimik ka na. Pagod ka na ba? Oo ma, pagod na ako. Buong buhay ko, lahat binigay ko para sa inyo. Pero kahit sino sa inyo, walang nagtanong kung ayos lang ba ako o kaya ko pa. Wala na akong ibang narinig sa inyo kundi mayabang, walang kwenta, nanghihingi ng pera. Di ko na kaya, ma. Pagod na ako. Sarili ko naman ang isipin ko. Nasasawa na rin ako sa pamilyang to. Hindi nyo alam kung paano ko sinakripisyo ang pag-aaral ko para lang sa inyo. Kung paano ko unahin ang magtrabaho kaysa kumain at matulog. Lahat yun ginawa ko para sa inyo. Pero ano, ako pa rin yung mali. Sa huli, ako pa rin yung masama. Ayoko na. Mas mabuting umalis na lang kaysa manatili sa bahay na to. Kasama kayo! Tumakbo papasok ng kwarto si Carlos at nagsimulang mag-impake ng gamit. Pumasok si Lia na umiiyak at hawak ang teddy bear na regalo sa kanya ng kanyang kuya Carlos. Kuya, iiwan mo na ako. Sino na magiging kalaro ko? Paano na ako, kuya? Napatigil sa pag-iimpake si Carlos at unti-unting tinignan ang nakababata niyang kapatid. Nilapitan niya ito at niyakap. Hindi napigilang umiyak ni Carlos nang maisip na pati na ang kanyang nakababatang kapatid ay naapektuhan sa problema ng kanyang pamilya. Napahagulgol na lamang si Carlos dahil sa pagod ng kanyang nararamdaman. Ang minuto, pumasok na sa kwarto ang mag-iina at kinausap si Carlos. Anak, sobrang lala nang nangyari sa'yo kung saan ako naman talaga ang pinag-ugatan ng lahat ng problema. Hindi mo man ako mapatawad sa ngayon, hinihiling ko na lang na maging masaya ka sa desisyon na pinili mo dahil ang kaligayahan mo ay kaligayahan ko rin bilang iyong ina. Anak, sorry. Sorry talaga, sana mapatawad mo pa ako, anak. Kuya, hindi man tayo ganong kalapit sa isa't isa. Gusto ko lang na malaman mo na sobrang humahanga ako sa tapang at dedikasyon mo sa buhay. Sana balang araw mapatawad mo ako at magkasundo tayo. Mahal kita, kuya. Pasensya na sa mga nagawa ko sa'yo. Kuya, alam ko na yung pagkakamali ko ay hindi na maibabalik. Pero alam mo, napagtanto ko na ikaw lang yung tao na nandyan para intindihin ako sa lahat ng bagay. Hindi man agad mapawi lahat ng ginawa ko sa'yo. Kaya hayaan mo akong itama lahat ng naging mali kong nagawa. Sana hindi pa rin magbago tingin mo sa akin, kuya. Andito ako lagi sa tabi mo pag may kailangan ka. At hindi na ako magpapasaway. Promise. I got you, kuya. Kuya Carlos, pasensya po kung napupulitan kayo sa akin dahil palagi ako nangihingi ng laruan. Gusto ko lang po kasi kayo maging kalaro. Pero kung ayaw nyo naman po, sila ate na lang po aayain ko. Salamat kuya sa lahat at sorry po. Hindi ko inaasahan ng mga pagbabago. Pero nararamdaman ko na kailangan natin magsimula ng panibagong buhay ng may pagtungawa at pagmamahalan. Lahat ng paghingi niyo ng tawad ay naintindihan ko. Pero siguro hindi pa ako handa. Hindi pa handa ang puso ko na magpatawad. Sapat na ang mga salita na sinambit nyo para sa pagsisimula ng ating mga wigto. Isang pahina kung saan naroon kayo, ngunit ako ay nasa kabilang storya.
Matapos ang 4 na taon, nagsimula ang bagong kabanata para kay Carlos at sa kanyang pamilya. Ang mga sugat nila'y naghilom at lalo pang tumibay ang kanilang samahan. Bilis ng panahon, no? Malayo na ating narating. Mas masaya na kaysa dati. Tagpuan ni Carlos ang balanseng buhay, nag-e-enjoy at nakamit ang kanyang mga pangarap at naisip ang halaga ng pangangalaga sa sarili. Natutunan natin na magmahalan at bigyan ng isa't isa ng pagkakataon na magbago at lumago. Mas maraming masayang sandali ang bumuo ng kanilang buhay, mga biyahe, selebrasyon at mas malalim na koneksyon. Hindi man perpekto ang ating pagsasama, natutunan naman natin kung paano harapin ang mga pagsubok at magpatuloy, magtagumpay sa huli. Sa pagkakaisa at pagmamahalan, mas lalo nating pinatibay ang pundasyon ng ating pamilya. Sa pagtatapos ng kwentong ito, isang masigla at masaya ang buhay na naghihintay para kay Carlos at sa kanyang pamilya. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang kwento sa iba, tungo sa pag-asa at pagbabago. Hanggang sa susunod na kabanata, ito ang hindi naririnig na pag-aalay.